So, Happy New Year po sa inyo, no? Pero tanong ko lang po, ano bang gusto nyong makamit itong 2024 ngayon? Para sa akin po, siguro po is yung magkaroon pa po ako ng more self-improvement at saka mas lumawak po yung wisdom ko about sa perspective ko po sa mundo at saka sa sarili ko po. Interesting. Okay, kaya? Good health lang po at saka po more confidence po sa sarili. More confidence sa sarili. Pero tanong ko lang po, kayo ba'y masiyahin ba kayo o malungkutin kayo itong 2024? Parang neutral po. Neutral, I understand. Masayahin po. Ano po, na-welcome ko po yung 2024 ng masaya. Pero tanong ko lang po, ano kaya ang pinakamabigat na dahilan? Bakit isang tao po ay malungkutin o malungkot? Siguro po bukod po sa pagkakaroon ng mga tao na nandyan para sa tabi mo, siguro po yung pakiramdam nila tuwing hindi sila nadidinig or siguro kapag nakakaramdam po sila ng cruelty sa mundo. Lalim cruelty. Sige, okay lang. Ganun din po yung answer ko. Sige, okay lang. Pero ito, tanong ko lang po, no, naniniwala ba kayo? Sabi kasi ng maraming Pilipino, which is nagugulat ako, kaya daw isang tao malungkot, dahil wala daw siyang pera. Naniniwala kayo doon, kaya siya malungkot? Opo. Opo, minsan po, since kapag may mga financial problems po kami sa pamilya, pero sa tingin ko po, nakadepende po talaga yan kung paano tumitingin ang isang tao sa mundo, kung ang kasiyahan niya ba ay nakabase sa pera o sa relasyon ng song-song. Ano po naman? Ano po? Bumabawas akong pera. kaya po malungkot po pag wala po akong pera. Oh, grabe no? Well, pero wala akong sinasabing ganyan na. Nagugulat lang talaga ako, nagtatanong lang. Pero sige, naiintindihan ko itong mga inyong no? Pero to, tanong ko lang po. Sa tingin nyo, nagbago ba talaga ang buhay ng mga tao pagkatapos itong nangyaring pandemya sa tingin nyo? Opo, kasi doon po mas nakilala po nila yung sarili nila at siguro po nagkaroon din po sila ng sariling understanding pagdating sa mga tao at saka nagkaroon din po ng mga pag-iingat at improvement po sa lipunan po natin. For me po, nahirapan po sila kasi po, katulad po nung new normal, marami pong nabago sa kanila. Mayroon pong yung dating pwede, ngayon po ibawal na ganun po. So ito, may iba akong ganito na tanong, mabilis lang po ito pero sunod po ito no. Tanong ko lang po, kayo ba isang mabuting tao po? Kung ako po ang tatanungin, sa tingin ko po hindi. Hindi. Bakit po? Kasi po parang para sa akin po ngayon, hindi ko po masyadong namamanage yung oras ko para sa sarili ko at para sa iba po. Na may mga oras po na kaya ko pong tumulong pero hindi ko po nagagawa. And may mga oras din po na dapat sa sarili ko pero hindi ko po talaga niaalala para sa sarili ko. Kayo po yan? Opo, kasi po meron po akong mga ginagawa na alam ko naman pong mali pero hindi ko po mapigilang gawin. Ganun po, meron po. Pero ito po, kayo ba'y mahilig magbasa ng dictionary? Tanong lang. Dictionary po yung sa... As in dictionary talaga? Nagbabasa ba kayo ng dictionary? Minsan po kapag nakatambay po sa library. Okay. Hindi po. Bigyan ko kayo ng konting trivia o konting kaalaman, no? Sabi kasi sa dictionary, pag sinabi daw na mabuti daw, ito daw ay tatawag na moral excellent o morally upright. Isipin ng moral ay ugali ng tao sa panloob, sa karakter. Na sinasabi ay walang ginagawang masama, walang ginagawang krimen at wala daw sinasaktan na tao. Yan ibig sabihin kapag mabuting tao. Kasi bago ko ituloy ito, sa tingin nyo kaya, aside dyan sa nabanggit sa dictionary, paano po masasabi ko isang tao po ay mabuti? Kung hindi niya po inuuna ang sarili niya kaysa sa iba. At saka po, yung paglalagay niya po ng sarili niya, nasa tama po. Kayo po yan? Ganun din po. Sige. Naiintindihan ko naman, no? Pero, ito nga. So, sundan lang natin itong mga tanong na to para mas natin maintindihan, no? Tanong ko lang po. Kayo ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Pero siguro po, hindi naman po siya to the point na sobrang lala. Parang white lies lang po, ganun. Opo. Sinungaling. Pero regardless kung yan po ay white lies or literal na lie, still nagsinungaling kasi tayo kasi ang una kasi matututo ng bata ay magsinungaling. At lahat talaga tayo dito ay naiipit. Siyempre, pag tayo nagsinungaling, nakakataas man tayo sa isang bagay, pero later malalaman ng
Iba kasi halatang hindi tayo nagsabi ng totoo. Kaya iba, galit na galit sa nagsisinungaling kasi pwedeng may mapahamak na tao kapag nagsinungaling. Yun nga lang, lahat talaga tayo dito ay obvious na guilty. Pero ito po, kayo ba nakapagnakaw po ng isang gamit, kahit po ni lapis, ballpen, barya, kahit anong pang halaga, kahit yung nasa internet? Hindi pa po. Hindi pa. Never pa. Never pa po. Mga ballpen po, tsaka po mga coins. Yun nga po mahirap, no? So, hanggang ngayon naman naniniwala naman ako na may mga tao pang never pa nagnakaw kasi malaking hamon. Kasi kapag tayo tumanda na, kung meron tayong pera talaga, kung gusto tayo isang bagay, bibilin talaga natin. Hindi tayo pupulot basta-basta or nanakawin lang. Pero kung kunwari, halimbawa, napakatibay nung batas, maaaring wala na pong nasa Sampaloc Lake, nandiyan na yung police station, lahat na tayo nasa kulungan na. Kahit ballpen, pwedeng kulong na tayo sa totoo. Pero ang punto lamang kasi, kaya may ibang tao nagnanakaw, hindi dahil sa presyo, 1 million pesos or piso. Kaya daw nagnanakaw sila ng isang bagay kasi gusto nila ng isang bagay na walang kahirap-hirap. Kaya may natutokso. Yun nga lang, halos maraming tao din talaga ang guilty dito. Pero ito po, kayo ba nakaranas na magalit sa isang tao minsan? Lagi po. Lagi. Lagi din po. Nawawala ba stress natin pag tayo nagagalit o lalong tumitindi po? Kapag tinatago po, pag nasa sarili lang po, tumitindi siya. Pero kapag nailalabas mo po, gumagaan po siya. Lalo po nadadagdagan. Yun nga mahirap, no? Normal naman po na pag po tayo nagagalit, syempre nasasaktan. Alam mo po tayong tatawa o ngingiti. Baka baliw na po isang tao na siyasabing siya hindi nasasaktan o manhid. Pero ang punto lamang kasi, kapag tayo nagtatanim ng galit, may nasasaktan isang tao kasi hindi sa physical, kundi sa puso. Kaya may sinasabi kasi na hindi din kailangan saksakin, sampalin o kahit ano. Kailangan mo lang daw magtanim ng galit na hindi mo kailangan magmura, parang nakapatay na po tayong tao pero hindi po literal, galing sa ating puso. Yun nga lang, halos lahat taga dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan pa kayo nagugulat, napapa-OM, alam nyo na po yun? Opo. Doon po sa part ng OM. Pag nagugulat talaga. Opo, nagagalit. Okay. Mahal nyo ba nanay nyo? Tanong lang. Sobra po. Sobra. Sobra din po. Undeniable na yan talaga, no? So, halimbawa, actually dito halimbawa, nasa Sampaloc Lake kayo, ni-enjoy nyo napakagandang tanawin. Yun nga lang mahangin ngayon, no? Masarap man sa pakiramdam yung hangin. Kunwari lamang ha, hindi pa ako manghuhula. Biglang nagkatuwaan kayo, biglang napuwing ang mata nyo, kunwari lamang. Nagtawanan kayo, nagmurahan, at sinisi nyo ang nanay nyo na wala namang kinalaman doon sa inyong pagpapahangin. Instead na pangalan ng Panginoon, nabanggit nyo pangalan nanay nyo na OM, tapos may mga mura-mura pa kunwari. O wala na gamitin nyo yun bilang expression kahit wala namang kinalaman ng nanay nyo sa pagkapuwing ng mata nyo dito? Para sa akin po, hindi. Kasi offensive din po yun. Para po sa akin, hindi din po. Kasi para pong disrespectful yun dun sa nanay niyo po. Ganun. Exactly, kasi kahit naman nata kasamahan mo, kahit sino ata dyan, pag nagbanggit ang pangalan, magre-react yun, magwawala yun, kasi parang basta na yung pangalan ay nadadala na kung saan-saan. Kasi kung meron tayong respeto sa ibang tao, pati sa nanay natin o sa mahal natin sa buhay, dapat meron tayong respeto sa Panginoon, na siya ang naglikha na napakagandang tanawin sa kabutihan, pero tayong gumagawa ng kapahamakan. Kaya hindi porket na ito po'y binabanggit ng maraming tao, hindi sabihin niya yung tamang sagot. Ibig sabihin lang po, hindi nila naintindihan ang sinasabi nila ay mali. Kasi ang tawag po doon ay blasphemy o pambabastos. Yun nga lang, halos lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero nililinaw ko po, hindi ko po hinusgahan. Ito'y ilan lang sa mga napakaraming tanong kung titingnan natin ating mga sarili kung tayo mabuting tao. Kunwari lamang ha, huwag hindi man to pananakot. Kunwari pag kayo namatay at haharap kayo sa judgment day sa Panginoon, kayo ba ay guilty o inosente po kayo sa nagawa niyong kasalanan? Guilty po. Guilty din po. Saan ka kayo pupunta? Tanong lang. Sa langit ba o sa impyerno pa kayo pupunta? Tanong lang. Sa tingin ko po, kung wala na po akong oras sa impyerno po. Pero kung may oras pa naman po ako siguro makakahanap pa naman po ng paraan. Anong paraan? Impyerno po. Impyerno. Nag-aalala po ba kayo na maaaring halimbawa lang talaga? Nag-aalala kayo na maaaring kung kunwari talaga biglaan na lang pag namatay, di ba? Kasi pag namatay, wala na talagang oras Ganun. Nag-aalala po ba kayo na maaaring sa impyerno tayo tatapon? Hindi lang kayong dalawa, halos lahat tayo. Siguro po, opo. Pero tatanggapin ko na lang din po since kung wala, kasi parang kasalanan ko din naman po na hindi ko po agad sinunod yung path na yun. Siguro po, opo. Kasi po meron po talaga, parang halos naman po lahat tayo, madami pong nagagawang mali. Ganun.
Dapat naman po tayo mag-alala yan. Kasi kahit di ko kayo kilala, kapag taong pinag-uusapan yan at buhay ang pinag-uusapan yan, dapat po tayo mag-alala kasi buhay po pinag-uusapan natin. Kagaya nito, no? Simpleng tanong lang, no? Mahal niyo po ba sarili niyo? Opo, sobra po. Apo. Mabuti po kung ganun. Pero tanong ko lang po, ano bang gusto niyo makamit sa buhay? Yung maihatid po lahat ng paghihirap at sakripisyo ko po sa school sa mga magulang ko po. Yung magawa ko lang po lahat ng mga dreams ko po sa buhay. Pero natatakot ba kayo sa kamatayan? Hindi po. Hindi. Takot po. Takot. Bakit di kayo natatakot? Kasi tanggap niyo na yan, ganun. Opo, kasi parang kung para sa akin naman po kasi, kung iisipin ko po yun, hindi naman po kasi yun mangyayari kung hindi talaga plano. Kung yung po talaga yung oras ko, para sa akin po siguro, yun na talaga yun. Kayo, ba't kayo natatakot? Kasi po parang may fear po kasi ako na hindi ko po nagagawa yung mga dream ko pa pong gawin, ganun. Well, okay na naman po na tayo nakakaranas ng mga nakakatakot na bagay sa buhay, no? Kasi tandaan natin, buhay po kasi ito napaka-iksi. At kasi ganito lang po, no? Kasi kaya ako tinanong yan, kasi pag may nagawa tayong mga kasalanan, sabi sa Bible o sa Biblia, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at yung pong mga nagawang kasalanan na hindi na mabilang, ay walang makarating sa langit, hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagbabagang apoy o impyerno. Isabihin, dapat tayo mag-alala, hindi lang kayong dalawa, lahat tayo kasi tayo may isang nagawang kasalanan. Tandaan nyo, sabi doon sa dictionary, ang mabuti ay moral excellent. Kahit isearch nyo yan kay Google, ang naka-underline na term ay moral, morally upright. Isabihin ng underline, yan yung top 1 na meaning. Sa sobrang daming meaning, yan yung sinasabing morally dapat wala kang ginagawang masama. Pero imposible kasi lahat tayo ay nagagawa kahit magsinungaling ng napakasimple. Kasi ibig sabihin, hindi na tayo mabuti kaagad na tao. Kaya dapat talaga tayo mag-alala ano man mangyari kasi ang Panginoon, galit siya hindi lang sa kasalanan kundi sa mga kasalanan tulad natin. Kaya talaga tayo sa impyerno tatapon para makamit ang justice ng Panginoon. Bagamat nakapag-alala talaga, pwede po magbago ang lahat-lahat kapag narinig natin tong salita na to. Familiar ba sa salitang mercy? M-E-R-C-Y. Apo. Apo. Ano kaya sa Tagalog ng mercy? Awa po. Awa din po. Tama. Pag tayo humingi po ng awa sa Panginoon sa judge, inaamin natin na tayo po ay makasalanan, inaamin natin na tayo po ay mahina, at tinatanggap po natin ang parusa. Pero ibig sabihin lang po, inaamin natin na gusto natin makaalis sa kapahamakan, kaya tayo humingi tayo ng awa sa Kanya. Iba po yung parang, tanggap ko na sa impyerno pupunta, ganoon na. Hindi, kasi isipin mo, ang impyerno, sabi sa Biblia, nagbabagang apoy yan, na kahit ang bulate hindi na namamatay. Nagbabagang sulpur, ibig sabihin, panghabang buhay na kalungkutan at sakit talaga, wala ng pag-asa. Parang yan yung the end ng buhay ng isang tao. Pero for sure, ayun naman siguro na ang the end nyo ay ganong kapahamakan. Kaya meron ring the end kapag isang tao ay humingi siya ng awa sa Panginoon. Dahil sa mata ng Panginoon, hindi po insulto ang humingi ng tao ng awa sa Kanya. Bagkus, nagbibigay pa rin siya ng solusyon. Parang ganito lang, para maintindihan nyo. Kayo ba'y nahihirapan sa math minsan? Lagi po. Lagi. Sobra po. Diba? Imagine nyo, minsan kapag kayo ay pinatawag ng teacher sa board, hindi nyo alam kung anong sasagutin nyo. Tapos biglang hindi nyo masagot yung nasa math. Kahit naiinis na ang teacher at kayo ay napapahiya na sa harap ng mga kaklase nyo kunwari, still ibibigay pa rin ng teacher ang sagot kahit anong mangyari. Po? Ulitin ko po. Di ba imagine yun, kayo ay tinawag ng teacher sa board, sa math, di ba? May pinapasagot kayo na problem. Hindi nyo masagot ng maayos at medyo napapahiya na kayo sa harap ng klase. Kahit nai-stress ng teacher, still ibibigay pa rin niya ang solution dun sa problem. Tama po ba? Opo. Opo. Kasi kahit di natin alam, still ibibigay pa rin niya. Ganyan din po ang Panginoon. Kahit alam niya na galit siya sa kasalanan at makasalanan tulad natin, still nagbigay pa rin po siya ng solusyon para hindi tayo mapahamak. Dahil ito na po ang tanong. Ano kaya ginawa ng Panginoon upang hindi tayo tapon sa impyerno at tayo po ay makaalis po sa Judgment Day? Ano kaya ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Sinakripisyo niya po yung sarili niya. Meron din po. Ganun din. Yun nga, tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Pero po ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, binimisyo po yung kanyang buhay dahil siya po ay nagmamalasakit. Wala siyang ginagawang masama, gusto lang niya tumulong. Pero ang problema, parang mabubuting tao minsan, wala silang ginagawang masama, pero sila pa ang
pinagsasabihan na wag gawin, wag ganito, kahit tama naman ginagawa nila. Kasi si Jesus, hindi na bago po sa kanya ng pagbabahagi ng katotohanan, kapalit kanyang buhay. Kasi may mga tao, sabi sa Biblia, na ayaw nila ng liwanag at gusto nila ay kadiliman. Not necessarily po na ayaw nila ng ilaw, ng poste at gusto nila sa madilim maglalakad. Hindi po ganun. Ibig sabihin, pag pinagsasabihan, ayaw nila sila ay tinuturuan. Gusto nila silang masusunod. Kaya may mga tao na papahamak na nagbabahagi ng katotohanan at kasama na nga si Jesus doon. Pero si Jesus kasi, siya ay hindi lang tao, siya rin ni Diyos. Kasi alam niya na pagbabahagi ng katotohanan ay kapalit kanyang buhay. Ipinako siya sa krus, namatay man siya doon, pero siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na natalo na po ang kasamaan, natalo po ang kasalanan at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, kung isang tao po ay guilty, pwede po siyang palayain dahil may nagpiyansa. Narinig ba salitang piyansa? Opo. Opo. Ibig sabihin po, kung isang tao po ay guilty at may nagbayad po ng danyos, makakalaya po siya dahil may nagmalasakit para magkaroon ng panibagong buhay. Ganyan din po ang ginawa ng Panginoong Hesus. Ang kanya pong buhay ang naging kapalit para hindi na pong buhay natin ang maging basihan sa kamatayan. Familiar ba sa salitang ang kabayaran sa tinagawang kasalanan ni kamatayan? Opo. Opo. Napakatindi po yun, no? Hindi man kailangan pag-usapan yung death penalty, pero ang punto lamang, kapag may nagawang isang tao mabigat na kasalanan, minsan ang ending ay kamatayan na kaagad. Kaya which is na masakit yun kasi hindi na mababalik ang buhay ng isang tao. Pero kaya ang Panginoon ay buhay na lang po naging kapalit para hindi po lahat ng tao kamatayan ang maranasan nila. At dahil po doon, dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, namatay at nabuhay siya, yan yung hudyat para matalo na po ang kasamaan. Pero ang kaligtasan ay nasa biyaya lang ng Panginoon, pero may dalawang bagay po para makamit yan. Una, familiar ba sa salitang repentance? Opo. Hindi po. Ano yung sabihin ng repentance? Yung para pong sa paglayo po sa masama, tapos more on kay Jesus po. Pero sa madaling salita, pag sa ating repentance ay pagsisisi sa kasalanan. Para sa sakit, di ba gusto niyo pong gumaling? Opo. Wala po akong sakit. Kunwari nga lang, kunwari lamang, di ba? Opo. Kasi kunwari pag kayo nagkasakit, hindi kayo makapagpasyal dito sa Sampaloc Lake, sigurado yan kasi ayaw nyo na nilalagnat kayo habang nagpapahangin. Ang punto lamang, pag tayo nagkasakit, gusto nating gumaling. Pag tayo pinagawa ng kasalanan, patuloy po tayong lalayo sa tinagawang kamalian at babaguhin ating puso at isipan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Pag nagawa natin yung dalawang bagay na yun, tsak tayo patatawarin ng Panginoon sa tinagawang kasalanan, bibigyan tayo ng bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Bago po umalis, no? Sa tingin nyo kaya nagsasabi kayo ang totoo? Kayo po? Nagtatanong lang po. Sa tingin nyo ba nagsasabi kayo ang totoo? Opo. Opo. Pero sa tingin nyo kaya, pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. Opo. Bago po umalis, no? Kayo ba nagbabasa ng Bible? Araw-araw? Hindi po, pero madalas po ako nakakabasa ng Bible verse sa Facebook. Meron din po. Ganun din. Pero syempre, kunwari, pag kayo nagugutom, kakain talaga kayo, ano man mangyari? Nalilimutan po mag-pray. Hindi nyo kailangan kompleko doon. Ulitin ko lang tanong, no? Di ba? Pag kayo ay nagugutom, kakain talaga kayo. Apo. Yun. Apo. Pero syempre, normal dapat bago tayo kumain, magdadasal, no? Pero ang tanong ko lang, pag kayo nagugutom, kakain kayo, di ba? Tama po, no? Di ba, kunwari lamang, halimbawa, sarado at ang tindahan sa Sampaloc Lake, tapos kunwari bukas ay 7-Eleven, kunwari lamang maaraw, tatakbo talaga kayo sa tindahan para bumili kayo ng pagkain kasi nagugutom talaga kayo. Tama po ba? Opo. Opo. So sana po ganun din po kapag sa spiritual. Basahin natin yung Bible, ang kanyang salita, kasi parang yun yung pagkain sa spiritual natin. Para hindi tayo mapahamak. Kasi kalaban po natin sa paligid ay hindi po tao, kundi tukso at kasalanan. Kasi mas matindi po ang kasalanan kaysa gumawa ng katotohanan o kabutihan. Kaya maraming tao napapahamak. Pag binasa po natin yung kanyang salita, yan po yung parang love letter sa atin para nagmamalasakit siya. Parang ganito lamang, huwag yung masamain, no? Meron ba kayo natanggap ng love letter sa buhay nyo? Love letter? Opo. Opo. So not necessarily stalker yan. Isabihin, totoo na sila yung nagmamalasakit. Ganyan din po ang Panginoon. Nagsulat siya ng kanyang salita para kahit tayo ay nakagawa ng kamali o kapalpakan, may solusyon para hindi tayo mapahamak. Kasi pag binasa natin yung kanyang salita,
yan yung magiging daan upang hindi tayo mapahamak. Dahil ang bad news, lahat tayo guilty, sa impyerno talaga tayo tatapon. Yun kasi ang justice ng Panginoon. Pero ang mabuting balita ay dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus lamang, kapag sila ay nagsisi at nanampalataya sa Panginoong Hesus lamang, sila ay makapunta sa langit, di dahil sila ay mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Ibig sabihin, maraming po makapunta sa langit. Hindi man po nakisulat ang pangalan na kung ay si ganito, sa impyerno, si ganito, hindi. Hindi po ganun ha. Ang gusto lang kasi ng Biblia, i-examine po ating sarili kung tayo nasa tama o mali. Kaya habang may oras pa, tingnan natin kung tayo nasa tama para hindi tayo mapahamak. Dahil ang pag-asa natin ay nasa Panginoon. At dahil po doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po at meron ba yung katanungan po? Wala naman po. Wala po. Maraming salamat po at Happy New Year po at God bless po. Salamat po. Happy New Year po. Happy New Year din po. Okay na po.